Sa latest report ng ating El Nino status ay bumaba na sa 60% ang tsansa during April to June sa susunod na taon ng 2024. At ayon sa CPC, ang tsansa na mag-neutral ito simula May, June, July at July hanggang August sa susunod na taon. Isilis, magpapatuloy pa rin na magpapainit at magpapaulan mula dyan sa silangang bahagi ng bansa, lalo na sa may bahagi ng Mindanao. Ingat dahil asahan po ang malakas ang ulan, especially pagdating ng hapon at gabi. 95W, mukhang bumagal ang pagkilos. Inaasahan pagpapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan sa susunod na weekend. Pero sa latest sa forecast, may maliit na tsansang maging isang ganap na bagyo. Hello, good morning at maaraw na umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, November 10, 2023. Oras natin boys from may umaga ay alas 10:12 na ng umaga. Well, medyo magiging mainit at maaraw po ang umaga natin ngayong araw pero expected magiging dynamic pa rin, ang magiging maulap pa rin o gloomy sa ating maghapon dito sa bahagi pa rin ng Luzon kasama ng Metro Manila at ilang parte lalo na sa silangang bahagi ng bansa. At sa ating lightning detection system so far ay may mga ilang pagkulog at pagkidlat sa silangan parte ng baybayin ng ating bansa, especially sa Eastern Visayas region area. Especially aasahan din ang bahagi ng Mindanao dahil patuloy na mga kalat-kalat pa rin ang pag-ulan. Expected pa rin ang mga biglaang flash floods gaya ng aking report kahapon. Nabalitaan ko na ang bahagi ng Davao City ay lulubog daw sa baha since kahapon at nung isang araw dahil sa patuloy na mga biglaang buhos ng ulan sa area na yan. Despite na nagkakaroon lamang ng dynamic na mga kaulapan, epekto pa rin ng ating umiiral na easterlies. Sa ating current conditions, overcast pa rin. Asahan pa rin ng gloomy, klaro. At mailan lamang ang kaulapan, umiiral dito sa amin sa Caloocan City at makikita sa ating live CCTV snapshots. Pati cloudy at maaraw po ngayon sa amin ngayong umaga dito sa amin, so especially sa mga iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pero inulit ko, magiging dynamic yan at magiging maulap at asahan pa rin ang mga localized thunderstorms anumang oras nitong maghapon dahil nga po sa umiiral nating easterlies at bahagyang nawala ang ating matinding lamig dulot ng amihan at hindi pa rin nag-accumulate ang ating sea line. Ngayon, expect natin kahapon na ito ay mabubo. Pero dahil nga po sa nagiging dynamic po, ang galaw ng malamig at mainit na hangin, lalo na sa may dagat Pasipiko, ay hindi nagkakaroon ng tuloy-tuloy na accumulation ng sea line. Instead, ito ay naitutulak pakanluran dahil sa malakas na daloy ng ating easterly wave winds. Since ang ating current conditions nga, medyo gloomy pa rin. Expected naman mga ilang kaulapan, pero pagdating ng hapon na gabi, magiging dynamic pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating lowest temperature ay naitala kaninang 5:22 AM. Nakapagtala kami sa Caloocan ng 26.0 degrees Celsius na lowest temperature. Kahapon nakapagtala kami ng medyo malinsangang temperatura, umabot ng 33.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat, 12:59 PM. Ibig sabihin lamang bahagyaring mataas at ang aming heat index na nasa 46.2 degrees Celsius ang naitala namin kahapon. Ngayon, kung itatanungin natin sa mga weather stations si Pag-asa nationwide since November 9, ay pumapangalawa ang bahagi nito sa may bandang Catbalogan, Samar, Western Samar. Catbalogan, Western Samar na umabot ng 45 degrees Celsius ang kanilang heat index. Lumalabas, mga pangalawa sila sa amin sa Caloocan City, na sa amin ay nasa 46 degrees Celsius ang heat index. And the rest ay 44 degrees na po. Ayon sa mga weather stations sa Pag-asa na nasa 44 degrees Celsius ang bahagi ng Region 5 dyan sa may bandang Camarines Sur at ilang parte ng Region 1 at sumunod na Region 1 at Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Region 9. The rest ay mas mabababa na po sa 43 degrees to 42 to 41 degrees Celsius. Na ibig sabihin lamang ay mukhang dito sa Metro Manila ang may mataas na heat index dahil sa aming dito sa Caloocan, West Grace Park, according sa aking weather station, mabot po ng 46.2 degrees Celsius
ang napakainit na heat index na naitala namin kahapon. Pero sa ating PH Extremes and past 24 hours ay nangunguna naman sa maalinsangan ang Zamboanga Peninsula pa rin na umabot nga ng 36.3 degrees Celsius ang kanilang temperatura. So sa Baguio City ay stationary lamang na lowest temperature sa kanila at 17.4 degrees Celsius. Very stationary pa rin since mga nakaraang months. At sa inulan naman, ang bahagi ng Romblon naman ay inulan sila ng at least light to moderate showers na nasa 27 mm ang total rainfall. Kapon, light rain showers lamang na itala namin sa Caloocan City. Dito sa West Grace Park na 1.5 mm lamang ang total rainfall. Sa ating volcanic thermal alert status, nasa moderate itong si Taal Volcano. Silipin natin yung kanyang synopsis. Bakit nasa moderate na naman? Una, ang kanyang thermal anomaly so far, mababa naman at 16 megawatts. Pero may nakikitaan ng magmatic intrusion sa pinakabunganga nito. So sa mga kapatan natin, obserbahan ang pagtataas na naman ng temperatura sa pinakabunganga ni Taal. At makikita natin ay so far, nasa 324 ang kanyang brightness Kelvin. So medyo tumataas yung pag-init niya. Bagamat nominal ang kanyang fire reading, since itong kagabi, nominal naman siya, pero nagkakaroon ng intrusion mula sa pinakabunganga nito. So, obserbahan na lamang, lalo na sa may mga gumagamit ng drone na lagi nagbabantay kay Taal Volcano dahil nagkakaroon na naman tayo ng pagtaas ng fire detection centroid. At least nasa moderate ang kanyang thermal anomaly at 16 megawatts. Sa ating outside humidity, medyo drier po tayo ngayon at 64%. So, malakas magpatuyo ng mga sinampay at asahan po ang mataas na o mababang saturation ng water vapor sa himpapawid at mabilis patuyo ang ating mga sinampay nito mga folks. At bumababa ito ng 3% since last hour mga folks At mataas ang ating atmospheric pressure din na nasa 1,013 hectopascals. Kani-kanina lamang mga 9:05 AM umabot sa maximum of 1,014 hectopascals ang ating atmospheric pressure na maparin yung ating northeasterlies wind flow despite na ito ay malayo at manipis na dumadaloy lamang sa bahagi ng Luzon area hanggang dito sa Metro Manila. At sa ating high tide and low tide status, may 4 hours and 9 minutes high to low tide. So kasalukuyang mataas pa ang level ng dagat dyan o level ng tubig dyan sa may bandang Manila Bay. So tuloy-tuloy lamang pero unti-unti na po itong bumababa. So may 4 hours pa kayo para makapag-harvest dyan. At kapag ito ay mas bumababa na at 50%, medyo layo-layo na po kayo sa mga mangingisda natin sa pampang ng Manila Bay. Wala tayong komento sa ating air quality. Maganda ang ating air concentration at 15 lamang ang index nito. Medyo good news yan mga folks. At sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:55 AM at inasalulubog ito mamayang 5:25 PM naman mamayang hapon. At ang ating 10% na lamang na liwanag ng buwan at nasaksiyan natin kaninang madaling araw, kinuna natin ng eksakto kaninang madaling araw yung conjunction ng Venus at Moon kaninang madaling araw dyan sa may bandang eastern position. Actually, nagaganap ng halos dalawang beses at ilang beses nagkakaroon ng conjunction ang Moon at ng Venus. Pero very rare cases ito dahil ang position lagi ng Venus, lalo na sa may eastern position, ay nasa mababang horizon natin. Madali agad natatabunan niya na liwanag. Pero kapag ito ay bandang mga August yata September, yung Venus naman, nandito naman sa may western. Yan naman yung mas tumataas ang altitude niya, hindi gaya ng nasa eastern position. So, balik tayo. Ang sisikat itong buwan natin mamayang 3:53 AM na ng madaling araw. O bukas ng madaling araw rather, at lulubog naman ito kinabukasan naman ng hapon na ng 3:21 PM almost. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, hanggang bukas na yan ng Sabado, magiging partly cloudy po ang ating maghapon at inaasahan ang partially cloudy ang ating maghapon. Pero hindi natin i-rule out pa rin na magkakaroon ng mga potential na mga pag-ulan. Although may mga light to moderate showers, ang chance nito, bagamat hindi naka-indicate sa ating weather forecast ngayong umaga, well, hindi pa rin natin yan i-rule out.
Bukas ay nasa 40% ang chance naman ng pag-ulan to 38%. At partly cloudy din inaasahan ng ating maghapon bukas yan ng Sabado. So, all in all, general forecast natin ngayong araw magiging partly cloudy at ilang maulap lamang ang asing inaasahang maghapon. Na highest and lowest temperature expected natin in 2 days ay nasa 31 to 33 degrees Celsius at lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. O may astronomical event po ulit tayo. Sa oras natin sa Pilipinas, mamayang gabi po ito, mga alas 8 ng gabi, ay merong pinakamaliwanag o brightest peak na po nung isang comet na tinatawag na C2023H2 Lemon. Ay malulokit ito, pagitan ito ng Aquila at ng Hercules, yung constellation Hercules at Aquila po ito. Bago magtakip silim po, mamayang hapon o gabi ay by west o northwest, pagitan ng northwest at west portions o west-northwest location between ng constellation ng Aquila at Hercules, makikita po ang comet na si Lemon. Dito po, ayan, may bilog po na dilaw. So, sa mga astro chasers natin, ay makikita po natin yan mula ngayong alas 8 at probably mga hanggang bandang alas 9 po ng gabi na may tsansa na makita natin itong kometang ito. Dahil between ng oras na yan ay unti-unti bababayan ng lowest horizon ng west-northwest. Kaya habang mataas pa to sa pinaka-peak ng 45 degree altitude. So makikita yan between 45 degree altitude mula sa pinaka-position ninyo. Dahil kung sisilipin natin mula sa aking monitoring, sa aking sun and moon monitoring, yung elevation niya sa west ay bandang 45 degrees dito. So, habang mataas pa siya by 45 degree angle, makikita natin yung kometa na yan. At time to time, bumababa yan ng horizon. So, expected po na masilayan na niya between 8 o'clock or 9 o'clock PM mamayang gabi o bago magtakip silim, halos eksakto pagtakip silim sa Pilipinas. Expected makikita na natin yung brightness ng kometa na yan. So good luck sa mga associations natin mamayang takip silim. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin na medyo maaliwalas at klaro po ang nakikita natin sa Pilipinas. So, ibig sabihin lamang mga partly cloudy lamang ang mostly na mararanasan natin itong maghapon. Depende na lamang dyan sa may silangang bahagi ng bansa at makikita ninyo ay mas madalas na nagiging mas maulap ang parte ng eastern part ng ating bansa hanggang sa Mindanao na po yan. Dahil nga po sa malakas nating easterlies na patuloy pa rin nag-accumulate dito sa may silangang Pasipiko, asahan pa rin ang makakaranas na mainit na temperatura at may mga asahan din na mga isolated rain showers na may mga ilang pagkidlat at pagkulog. Ngayon kung titingnan natin in detail using infrared heavy rain potential, halos wala tayong nakikitaan na may mga aasahang heavy rain potential sa bahagi ng Luzon area at Visayas. Pero pagdating sa kanlurang bahagi ng Mindanao, ay makakaranas ng mga ilang heavy rain potential ang bahagi ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Ulusulu. Ingat po sa potensyal na pagbaha, lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao dahil makakaranas uli kayo ng mga maghapon o nitong mamayang hapon makakaranas kayo ng mga ilang isolated rain showers na biglang malakasan ng buhos ito na magkokos ng mga ilang flash floods sa Davao region mga folks. So una, sa bahagi ng extreme ng Luzon, magiging malinsangan po, maliwalas ang ating panahon. Maganda at katamtaman ang lagay nito maging sa may silangang bahagi ng extreme Northern Luzon dyan sa may bandang Isabela hanggang Baler Aurora ngayong umaga. Pero expected bandang hapon ay magiging accumulated na mga ulap yan at makakaranas isolated rain showers. Typically sa silangang bahagi ng Northern Zone, pababa ng Quezon Province sa bahagi pa rin ng Luzon. Pero mula sa Ilocos Norte, kasama ng Apari at yung Cordillera Administrative Region natin hanggang Ilocos Sur hanggang Pangasinan rather ay makakaranas ng magandang panahon, medyo maliwalas at partly cloudy lamang ang iiral nitong maghapon. Isolated lamang ang mga inaasahang pag-ulan nitong maghapon at maliit lamang ang mga tsansa ng malalasang pag-ulan bagamat ito ay isolated at mga ilang light to moderate showers. Pero mula sa Central Luzon, kasama na ang Zambales area, Bulacan, papasok ng Metro Manila
magiging katamtaman din, partly cloudy at magiging maliwalas din ang ating panahon ngayong araw. All the way kabilang na ang southern part ng Metro Manila, dyan sa may bandang Calabarzon, all the way hanggang Bicol region area. Mga ilang partly cloudy lamang ang umiiral at mga ilang isolated rain showers, typically sa may bahagi ng silangang parte ng Bicol region hanggang sa may Camarines Norte at Quezon Province, dyan mula sa may bandang Atimonan hanggang dyan na sa may bandang Iriga at Legazpi, magiging partly cloudy at may mga isolated lamang din na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog maghapon. So, magdala na lamang ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw ngayong umaga, maging sa inaasahang mga isolated rain showers pagdating naman ng hapon o ng gabi. And the rest ng Mimaropa mula Mindoro, magiging katamtaman lang din ang lagay na panahon, isolated lang din ang asahang pag-ulan nitong maghapon. Pero pagdating ng Palawan ay magiging partly to mostly cloudy, lalo na dyan sa may bandang Puerto Princesa, pababa na po yan ng Batarasa at Balabac area. May mga potential na heavy rain shower sa area na yan, magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa potential na flash floods kung sakaling magtuloy-tuloy ang malakasang pag-ulan. And the rest ng Southern Luzon, mula dyan sa may Marinduque at hanggang bahagi ng Central, West portions man yan ng Visayas at Eastern Visayas, magiging magkatamtaman at magiging maganda at maliwalas ang ating panahon at maalinsangan ang ating magiging temperatura nitong maghapon mga folks. Magkaroon man ng mga pag-ulan dyan sa area na yan, hindi na natin isa-isahin kasama na ang parte ng Southern Luzon yan, West portions ng Visayas, so mula Panay Island, Negros Region, hanggang sa Central Visayas na yan ng Cebu at Bohol, all the way hanggang Leyte at Sama Region. Bukod sa magiging katamtaman, magiging maganda ang panahon, pero asahan ang mataas na heat index at medyo maalinsangan. At kapag nagkaroon ng combination na yan, asahan po na iiral sa mamayang hapon kapag bumababa ang temperatura sa paligid, ay magkakaroon ng mga tsansa ng mga isolated rain showers. Na epekto pa rin ng ating easterlies na nagpapairal sa silangan ng bansa. Tuloy-tuloy po yan. So bukod sa mainit ay magkakaroon din ng mga dynamic range na mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog lang ang inaasahan. So magdala na ng pananggalang hindi lang sa tindi sikat ng araw ngayong araw dahil magiging mas mainit ang ating panahon ngayon at hanggang dyan sa bahagi ng Mindanao, kabahagi ng Northern Mindanao at Northeastern Mindanao, magiging maalinsangan din ang lagay ng panahon all the way hanggang Agusan del Sur at dyan sa may central ng Mindanao sa may bandang Bukidnon. Pero pagsapit naman sa bandang Davao Region, kabilang na ang Davao City area at dyan sa bahagi ng Digos, papasok na yan ng Cotabato ay bukod sa magiging maliwalas at malinsangan, asahan din mamayang hapon ang accumulation ng mga mauulap na hipapaurin may mga dalang malakasang biglaang minsan na pag-ulan. Ibig sabihin na minsan ang malakasang pag-ulan ay biglang pagka lumamig ang temperatura ay magkakaroon ng mataas na water vapor at mabilis ang saturation na bubuhos naman sa bahagi ng Davao Region, kabilang na ang Davao City. Kaya ingat po, lalo na mamayang hapon na may mga aasahan na naman biglaang buhos ng ulan na magdudulot ng mga pagbaha sa area na yan. So ingat po, lalo na sa Davao City na kapag bigla ang binuhusan sila ng malakas na ulan ay nagiging lubog daw o lumalagpas daw ng dibdib ang tubig baha once na biglang bumuhos ng malakas na ulan kahit hindi umaabot ng mahigit 1 hour period ang buhos ng ulan. Mabilisan po kasi ito. Ngayon, medyo kalmado muna pero may mga ilang partly cloudy at may mga ilang maulap sa bahagi ng Davao Region. Pero pagdating nga po ng hapon, ingat po sa potential na biglaang flash floods. And the rest ng Sorsogon area, mula General Santos hanggang Cotabato, magiging katamtaman, maganda ang malinsangan ang ating panahon. Pero hindi pa rin niruled out ang forecast. Then mataas po ang forecast daw dyan na uulanin mamayang hapon, maging sa gabi o ng madaling araw. So ingat po. So mostly mga hapon o gabi kayo inuulan dyan sa may bandang Davao Region hanggang Sorsogon area. So watch out na lamang, lalo na mamayang hapon o gabi. Pero pagdating ng BARMM o sa BARM, ay magiging maalinsangan po ang lagay na panahon. So huwag masyadong magbibilat sa tinding sikat ng araw. Asahan po, nalalagpas ng 35 degrees Celsius ang temperatura dyan mula sa bandang Marawi, Cagayan de Oro, all the way papasok ng Zamboanga Peninsula sa may Dapitan City, Oroqueta, Sindangan hanggang dyan sa may bandang Kabasalan. Mas mainit po ang asa nating temperatura dyan na inaasahang lalagpas ng 35 degrees Celsius ang
inaasahan na temperatura nitong maghapon. Ginuhit ko na ibig sabihin niya area na yan, expected lalagpas yan ng mga 35 degrees o less ng 35 degrees Celsius ang ating maghapon. So magiging mainit po ang temperatura despite na may mga forecasted na mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Mindanao. Pero the rest ng buong bansa ay maganda ang ating panahon at maaliwalas, pero asahan din ang humid at maalinsangang panahon sa halos 90% ng ating bansa. Well, silipin naman natin yung status ni 95W na natiling insignificant pero bumababa yung kanyang atmospheric pressure na nasa 1,005 hectopascals sa perito. Ibig sabihin kay Japan Meteorological Agency ay kapag nagtuloy-tuloy ito sa susunod na 24 oras na mababa ang kanyang atmospheric pressure despite na walang upward low convection pa rin nakikitaan o walang paglakas ng kanyang hangin, ay potentially subjected na po ito to monitoring as active low pressure area. Kay Japan Meteorological Agency pa lamang po yan yun na po ang aking na-analyze na itataas niya ni Japan Meteorological Agency as active low pressure area lamang. Pero stationary ito dahil nga po wala pa rin nagiging ipinapakita na senyales na paglakas ng kanyang wind circulation. As of 10:30 AM ay nanatili pa rin ito sa may vicinity ng bandang southeast ng Guam o sa may layo 2,427 kilometers silangan ito ng Davao City sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung pagbabasehan natin mula Guam, ang layo nito mula sa southeast ng Guam ay mga around 947 kilometers bandang southeast o halos south na ito ng Guam, mga folks. Nanatiling walang significant na paglakas ng kanyang hangin, nanatiling wind speed niya ay 28 kilometers per hour at bugsong umaabot pa rin ng 35 kilometers per hour. At kumikilos pa rin ito pakaluran sa bilis na 11 km an hour. So bahagyang mabagal ang pagkilos niya pakaluran. However, kung titingnan natin sa mga forecast niya mula sa ating ginagamit na tropical cyclone assessment monitoring, mula sa ating global spectral model, makikitang nagkaroon na ng pagkilos ito ng tuloy-tuloy hanggang sa ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan na natin by next weekend ay potentially na maaaring pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung hindi man mapaaga ng November 14 o November 15, probably mga November 16 na siguro ito inaasahang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So, bago mag-next week ng weekend, mga bandang Thursday siguro. Kung hindi mapaaga ng next Wednesday o Thursday, baka mas mapa-late na siya na makapasok ng ating farm, mga bandang 16 or November 17 ng madaling araw ng ating Philippine Area of Responsibility. So, halos may mga, at least mga 1 week pa na makukonfirm natin na ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at inasahang tuloy-tuloy itong kikilos pakaluran. Pero yung significant na paglakas niya, according sa global spectral model natin, nanatiling shallow ito at mababang low pressure area pa lamang. However, sa kanyang mean sea level pressure, kung titingnan natin, ay nanatiling stationary at 1,008 hectopascals at maaring mas bumaba ito kung magbabago ito hanggang sa susunod na 3 araw, mga folks, mula ngayong araw So, sa susunod na 3 araw, mula ngayong araw ay maaari pa yang bumaba. Depende sa temperatura ng karagatan nito na habang kumikilos ito pakaluran, mga folks. So, kung tatanungin is magiging ganap na bagyo pa ito, sa ngayon ay maliit pa ang tsansa na mag-isang ganap na bagyo ito, mga folks, dahil stationary at maaari pa itong maglalaro sa 1,008 to 1,006 hectopascals. Unless mapaagang bumaba ito ng 1,006 hectopascals bago lumapit sa border ng ating PAR next week, doon natin masasabi na magiging isang ganap na active low pressure area ito or maaaring maging tropical depression shallow. Pero kung titingnan natin sa kanyang mga computer models, mula kay GFS, mas aggressive na po ang pinapakita niya ngayon. Dito, pinapakitang tropical depression na siya habang lumalapit o pumasok ito ng ating PAR, probably by next week na nga po. So, mga bandang November 15 or 16, ang posible nitong pumasok sa ating PAR. At bandang between November 15 o 16, dito natin malalaman kung tuloy-tuloy itong magiging isang active low pressure area or magiging tropical depression, mga folks. Ayon sa kanyang computer models, aggressive na siya at kumikilos pa rin ito pakaluran. So, sa mga taga Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao area,
tutukan itong maigi dahil kung tuloy-tuloy na didiretso ito kikilos lamang pa kanluran at walang pagkilos na pa west-northwest, baka unang tumbukin ito ang bahaging Surigao del Norte, mga folks. At kung titingnan natin sa CMWF, halos kapareho kay GFS. Although dito, mas shallower ang pinapakita nito, pero pasok pa rin bilang shallow na tropical depression according dito sa low pressure area o yung atmospheric pressure niya na umabot na ng 1,004 to 1,002 hectopascals. Napasok na yon sa ating tropical depression category. Pero napaka-shallow pa kasi nang ipinapakita rito ng computer models, pero hindi na nalalayo sa forecast ni GFS at CMWF na halos magkakatugma na sila ng nakikitang forecast. Well, expected naman kay NAVGEN ay magiging mas agresibo ito. Ayan, kikilos ito pa kanluran at ito'y bahagyang tataas na tatama sa may parte ng Eastern Visayas area naman. So, gaya na aking analysis nung isang araw na kung hindi man sa may bandang Surigao del Norte ito tatama, maaaring ito ay lumapit sa may bandang Eastern Visayas or between ng Eastern Bicol region at Northeastern Samar. Malinaw yan mga folks ha? Dahil medyo malawak pa rin ang cone of uncertainty nito na maaaring mas mataas ang kanyang trajectory or maaaring mas mababa ang trajectory na which is tutumbukin ang Surigao del Norte. Malit lamang ang difference niyan unless ito ay biglang magbago na mas tumaas ito sa may bandang Eastern Bicol region ito tatama. Well, malayo pa kasi maaari pang mangyari yung tatlong senaryo na yan mga folks. Pero dito sa kay NAVGEN nga, pinapakita na mas aggressive ang ipinapakita ng kanyang sirkulasyon dito. So medyo hindi pa masyado makatotohanan, di gaya na ipinapakita ng apat na forecast model mula kay ICON, GEM, ECMWF at GFS na halos magkakatugma ng forecast. Samantala, yung susunod nga kay 95W na natiling uncertain pa rin po pero may active na itong anomaly na ating binanggit nga po. Dahil kung bibisitahin natin yung West Pacific Basin natin ginagamit, makikita po na mataas po ang anomaly nito at more than 50% na po at kasunod ito ni 95W. Katabi lang niya halos yung trough na ito. Bagamat hindi pa siya masyadong organisado, pero yung kanyang upward low convection circulation o shallow circulation na may pagka-upward low convection na ay nakikita na sa satellite imagery ng ating anomaly monitoring, ng ating West Pacific Basin monitoring. So, titingnan natin sa mga susunod pang mga araw kung magiging pulido ang circulation na yan. Dahil may mga forecast kasi na ito mas mataas ang magiging track niya. North-northwest daw ang ipinapakita ng mga forecast nito. So, abangan na lamang natin kung magiging invest ito mga folks. Magiging mataas ba ang pag-alon? Yes, sa may bandang northeast Luzon, magiging mataas po ng 1.25 meters ang taas ng ating alon ngayon. So medyo mayroon tayong inaasahang mataas na wave at gale force, kaya ingat po at wag muna po tayong lumayag sa mga maliit natin sasakyang pandagat maging sa extreme Northern Luzon, sa may Batanes Group of Islands, Ilocos Norte of course, at dyan sa may bandang west portions ng Ilocos Sur of course. Ngayong araw lang naman na ito. Probably ay baka sa susunod na 24 oras. Pero pansamantala ngayon ay mataas po hanggang sa may silangan bahagi ng Quezon Province at Bicol Region ay may medyo aabot ng 1.25 meters ang taas ng alon. Medyo restrain po muna tayo mga folks. Pero the rest ng bansa ay wala namang nakataas na gale warning at taas ng alon. So wala tayong maikokomento ngayon mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, November 10, 2023.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, November 10, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Visit lamang sa pinaka-dashboard pa lamang malalaman na ninyo almost real time maging sa aking weather station sa kababayan ko sa Caloocan City at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.